Magandang buhay mga bata! Kumusta kayo? Ako si Teacher Ruela, aming magkakasama ngayon sa online learning sa Twitter. Ating pag-aralan sa linggong ito ay ang pangalan. At pagkatapos ng araling ito, kayo inaasahan na nagagamit ng wasto ang pangalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, ayop, bagay at pangyayari. Handa na ba kayong makinig at matuto sa bagong aralin? Alina, sabay-sabay tayong matuto at tuklasin ang bagong aralin sa linggong ito. Pero, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang nakaraang aralin at tingnan natin kung natatandaan ito. Tukuyin nga natin kung ano-ano ang bahagi ng liham sa mga sumusunod. Tara, sabay-sabay muna natin basahin ang liham. 25 Marlica Street, Pasay City. Ika-5 ng Mayo sa taong 20,20. Mahal kong Linda, pasensya ka na kaibigan. Umihingi ako ng pangumanin dahil hindi ako makapunta sa iyong kaarawan. Susundin namin ang aking tatay sa airport. Ngunit huwag kang mag-alala, padadala ko na lamang ang iyong regalo. Sana huwag kang magagalit sa akin. Sa susunod, babawi na lang ako. Ngayong kaibigan, Mara. Alin kaya rito sa bahagi ng liham na tumutukoy sa pamuhatan na kung saan dito nakasaad ang pinagmulan ng liham at petsa kung kailan ito sinulat? Tama! Ito ay ang 25 Marlica Street, Pasay City, ika-5 ng Mayo, 20,20. Ang susunod na bahagi naman ng liham ay ang bating panimula. Dito nakasaad ang pangalan ng susulatan na nagtatapos sa kuwit. Alin kaya dito ang bating panimula? Mahusay, ito ay ang mahal kong Linda. Ano naman kaya rito ang bahagi ng liham? Magaling! Dito nakasaad ang tunay na dahilan ng pagsulat at ang nais iparating ng sumulat. Saan naman kaya makikita ang bating pangwakas? Tama ka na naman. Ito'y makikita sa kanang huling bahagi ng liham na nagtatapos din sa kuwit. At ang panghuli naman ay ang lagda. Ano kaya ito? Mahusay, ang lagda ay si Mara na kung saan dito'y nakasaad ang pangalan ng sumulat. Ang galing! Masaya ako at kaya ninyong sumulat ng liham na may wastong baybay, bantas at gamit ang malaki at maliit na letra. Ngayon, dumako na tayo sa ating bagong aralin at pag-aralan natin ang konsepto ng ating paksa. Pero bago natin simulan ang ating aralin, ano-ano at sino-sino ang nakikita nyo sa ating komunidad? Maaari nga ba niyong sabihin? Magaling! Ang lahat ng iyong nabanggit ay tumutukoy sa pangalan. Ang pangalan ay ang ngalan ng tao, bagay, ayop, lugar at pangyayari. Mayroong dalawang uri ng pangalan. Ang una, ito ay ang pangalang pambalana. At ang ikalawa naman ang pangalang pandakip. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pangalang pambalana? Ito ay hindi tiyak o karaniwang ngalan ng tao, bagay, ayop, lugar o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Ang halimbawa ng pangalang pambalana ay ang mga sumusunod. Sabay-sabay nga nating bigkasin.
bata, mesa, aso, palengke, kasal. Sunod naman nating alamin ang isa pang uri ng pangalan, ang pangalang pantangi. Ito ay tiyak na pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng pangalang pantangi. Sabay-sabay nga natin bigkasin. Pangulong Rodrigo Duterte, Monggol, Bantay, Jollibee, Pasko. Ngayon, maaari niyo ba akong tulungan? Tukuyin kung anong uri ng pangalan ang mga sumusunod na larawan at salita. Sige nga, subukan natin. Anong uri ng pangalan ng doktor? Ama ang iyong sagot. Ito ay ang pangalang pambala na. Ano naman ang Adidas? Ama ang iyong sagot. Ito ay ang pangalang pantangi. Ano kaya naman ang ospital? Mahusay. Ito ay ang pangalang pambala na. Ano naman kaya ang uri ng pangalan ng Pasko? Napakagaling! Ito ay ang pangalang pantangi. Napakahusay ninyo! Mukhang alam na ninyo tukuyin kung anong uri ng pangalan ang nagamit. Bago natin simulan ang ating kwento, nais ko kayong upo ng maayos at itikom ang bibig at makinig ng mabuti. Ang pangmagat ng ating kwento ay Mahalagang Ina. Handang-handa na si Nanay Carmen at Tatay Ramon. Dadalaw sila sa pagtitipon ni na Lolo at Lola. Anibersaryo ng kasal nila. Tatay na ron ang buong pamilya. Tinawagan ni Nanay Carmen ng mga anak. Ray, nasaan na ba kayo? Bihis na kami ng tatay niyo. Nanay, may sinat po si Ray. Isasama pa po ba niyo kami? At tanong ni Pe, daling-daling pumunta si Aling Carmen sa silid ng anak at inipo ang ulo ni Ray. Nalaman niya na may sinat ito. Lumabas siya at nang ito'y bumalik, nakabihis na ito ng damit ng bahay. May dalang palangganang may tubig, botelya ng gamot at yelo. Ngayon mga bata, sagutin nga natin ang mga sumusunod na tanong batay sa napakinggang kwento. Unang tanong, saan pupunta ang mag-anak ni Aling Carmen? Ang sagot ay dadalaw sila sa pagtitipon ni na Lolo at Lola. Pangalawang tanong, ano ang okasyon sa kanilang pupuntahan? Ang sagot ay anibersaryo ng kasal. Pangatlong tanong, sino ang nagkaroon ng sakit? Ang sagot ay si Ray. Pangapat na tanong, ano-ano ang dala ni Nanay para kay Ray? Ang sagot ay palangganang may tubig, botelya ng gamot at yelo. At ang pinakauling tanong, anong ugaling mayroon si Aling Carmen? Ang sagot ay mahalagang ina. Napakahusay ninyo! Dito nagtatapos ang ating kwento. Ngayon, kunin na ninyo ang inyong module sa Pilipino at sagutin ang gawaing 2 at 3 sa inyong sagutang papel.
Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli! Paalam